Kailangan kitang makausap, Elena. May problema ang pamilya. Nanginginig ang boses sa kabilang linya. Yung panginginig na hindi galing sa takot, kundi sa pagpipilit na itago ang takot. 3 taon ako hindi nakarinig ng ganong klaseng boses, at 3 taon ko ring inisip na hindi ko na ito maririnig pang muli. Ngunit nandito ito. Tumutusok sa tenga ko habang nakatayo ako sa maliit na kusina ng aming apartment. Hawak ang lumang cellphone na halos hindi na kumpleto ang LCD. Elena? Nandyan ka pa ba? Napalunok ako. Naririnig kita, Doña Soledad. Ang tawag sa kanya ay hindi natural sa dila ko. Dati kasi, nanay ang tawag ko sa kanya. Sa loob ng 4 na taong kasal namin ni Rafael, yon ang itinuro sa akin. Ngunit nang umalis si Rafael, at nang sabihin niya sa akin na hindi ako minahal ng anak niya, nawala ang karapatan kong tawagin siyang nanay. Nawala ang lahat ng karapatan kong tawagin silang pamilya. May kailangan akong iparating sa'yo, patuloy niya. At ngayon ay mas kalmado na ang boses. Yung tonong ginagamit ng mga taong sanay mag-utos, sanay na laging may sasagot sa kanilang tawag. Kailangan kong makipagkita sa'yo. Ngayon na. Tiningnan ko ang orasan sa dingding. 7:00 ng umaga. Nakahiga pa si Clara sa kwarto, nakabalot sa kumot na may print ng mga paborito niyang cartoon character. Maya-maya pa bago magising, at kailangan ko siyang ihanda para sa paaralan bago ako pumasok sa trabaho. Bakit naman? Nakaiwas kong tanong. 3 taon kayong hindi nakipag-ugnayan, tapos bigla na lang, hindi ito tungkol sa akin. Putol niya, at may kakaibang bigat sa boses. Hindi ito tungkol sa'yo. May problema ang pamilya. Ang buong pamilya. Kailangan kong ipaliwanag sa'yo ng personal. Ang buong pamilya. Naisip ko si Ricardo, ang bayaw kong laging may dalang mga resibo ng sugal tuwing may okasyon. Naisip ko ang malaking bahay sa Tarlac, ang lupay na kapangalan kay Don Mariano, ang negosyong bigasan na pinaghirapan naming itayo ni Rafael. Lahat ng iyon ay nandun pa rin. Tila ba hindi ako naging bahagi nito? Tila ba ang 3 taon kong pananatili sa pamilyang iyon ay isang malabong panaginip na lang? Elena, alam kong marami kang dahilan para hindi magtiwala sa akin. Sabi niya, at sa unang pagkakataon, narinig ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan mula sa kanya. Isang pahiwatig ng kahinaan. Ngunit ito ay tungkol sa lupa. Sa lupaing kinatitirikan ng bahay ninyo ni Clara. Nanigas ako. Ang lupa. Ang lupaing iyon ang dahilan kung bakit ako nakakapit noon, kahit na ang lahat ng bagay sa paligid ko ay gumuho na. Ang lupaing iyon ang nagbigay sa akin ng dahilan para manatili sa Tarlac, kahit na ang lahat ng alaala doon ay sumisigaw ng pangalan ng isang lalaking umalis sa akin. Ano nangyari sa lupa? Tanong ko, at hindi ko kayang itago ang pag-aalala sa boses. Hindi ko kayang ipaliwanag sa telepono, sagot niya. Kailangan kong makita ka. Maari ba tayo magkita sa simbahan sa Quiapo? 10:00 ng umaga. Ang simbahan sa Quiapo. Hindi ko alam kung bakit doon, ngunit sa pagkakataong yon, hindi ko na kayang magtanong pa. May kung anong nagsasabi sa akin na ito ay mahalaga, na ang tawag na ito, ang pagpupulong na ito, ay magbabago ng lahat. 10:00, ulit ko, parang kinukumpirma ang sarili. Sige, pupunta ako. Maraming salamat, Elena. At bago ako makasagot, binaba na niya ang tawag. Tumitig ako sa cellphone ng ilang segundo, parang naghihintay na may karagdagang sasabihin ito. Ngunit wala. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng electric fan na umiikot sa sulok ng kusina, at ang mahinang paghilik ni Clara mula sa kwarto. Huminga ako ng malalim at sinubukang pakalmahin ang sarili. Hindi ako dapat magpadala sa mga alaala. Hindi ako dapat magpadala sa takot. 3 taon na ang nakalipas, at sa 3 taon na yon, nagawa kong buuin ang sarili ko. Hindi perpekto, ngunit sapat na para maitaguyod ang anak ko. Lumipat kami sa Maynila ilang buwan pagkatapos umalis ni Rafael. Nakahanap ako ng trabaho bilang bookkeeper sa isang maliit na kumpanya ng konstruksyon sa Quezon City. Sapat na ang kita para sa upa, pagkain at tuition ni Clara. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko noon.
ngunit ito ang buhay na kaya kong ibigay sa anak ko. At sa gabi, kapag natutulog na si Clara, umuupo ako sa maliit na mesa sa kusina at nag-aaral. CPA review materials, mga lumang libro na binili ko sa second-hand bookstore sa Recto. Tuwing sasabihin ng ilan sa mga katrabaho ko na sayang ang oras, na mahirap na ang mag-ipon para sa exam, tumatawa lang ako at sinasabi, kailangan kong gawin ito para sa sarili ko, para kay Clara. Hindi ko sinabi sa kanila na ang pag-aaral ang tanging paraan para patunayan ko sa sarili ko na kaya ko, na hindi ako ang babaeng iniwan, na hindi ako ang babaeng itinakwil, na may kakayahan akong tumayo sa sarili kong mga paa. Mommy? Narinig kong tawag ni Clara mula sa kwarto. Inaantok pa ang boses. Saan ka? Sandali anak, sagot ko. Pinupunasan ang mga mata gamit ang likod ng kamay. Nagluluto ako ng almusal mo. Pumasok ako sa kwarto at nakita siyang nakaupo na sa kama. Nakapikit pa ang mga mata, gusot ang buhok. Sa edad na 8, si Clara ay eksaktong kopya ng ama niya. Yung mga mata, yung ngiti, yung paraan ng pagyuko ng ulo kapag nalilito. Ngunit hindi ko ito pinapansin. Hindi ko hinahayaan na ang mga alaala ni Rafael ay dumikit sa mukha ng anak ko. Mommy, may pasok ka ba ngayon? Tanong niya, humikab. Oo anak, kaya kailangan nating kumain ng mabilis ha? Hinalikan ko siya sa no. May sasamahan pa ako meeting mamaya bago pumasok. Meeting? Nagmulat siya ng mata. Anong meeting? Wala lang anak, trabaho lang. Ngumiti ako. Umaasang hindi na mapansin ang kaba sa boses ko. Halika na, kain na tayo. Habang inihahanda ko ang almusal, itlog, kanin at tuyo, hindi ko maiwasang isipin ang tawag ni Doña Soledad. Ang lupa. Bakit biglang may problema sa lupa? Hindi ba't yun ang itinago ni Don Mariano para sa pamilya? Ang proteksyon laban sa mga pagsubok ng buhay? Naisip ko si Don Mariano. Sa lahat ng miyembro ng pamilya Marquez, siya lang ang nagpakita sa akin ng kabaitan. Siya ang nagturo sa akin ng mga bagay tungkol sa negosyo. Siya ang nagtiwala sa akin sa mga libro ng bigasan. Siya ang nag-alaga kay Clara na parang sariling apo. Nang mamatay siya, 2 taon na ang nakalilipas. 1 taon matapos umalis si Rafael. Naramdaman kong nawalan ako ng tanging kakampi sa pamilyang yon. Ngunit kahit siya, hindi ko lubusang naunawaan. May mga pagkakataon na tinititigan niya ako ng matagal. Parang may nais sabihin, ngunit hindi masabi. May mga gabing tinatawag niya ako sa kanyang silid. Tatanungin kung kumusta na kami ni Clara. At pagkatapos ay tatahimik. Parang may hinahanap na mga salita. Elena, minsang sinabi niya, ilang linggo bago siya mamatay. Kapag may nangyari sa akin, huwag kang matakot. May paraan ng Diyos para ilagay ang mga bagay sa tamang lugar. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin noon. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin hanggang ngayon. Mommy, tapos na ako! Sigaw ni Clara mula sa banyo, at nagising ako sa aking mga iniisip. Sandali na lang anak, sagot ko. Inilalagay ang pagkain sa mga plato. Kain na tayo. Pagkatapos ng almusal, inihanda ko si Clara para sa paaralan. Unipormeng plansado, buhok na sinuklay, bag na may dalang baon. Naglakad kami papunta sa paaralan niyang ilang kanto lang mula sa apartment. At habang naglalakad, hindi ko maiwasang mapansin ang mga senyales ng buhay sa paligid. Ang mga tindera ng taho, ang mga jeepney na dumadaan, ang mga batang naglalaro sa kalsada. Normal nga araw. Ngunit para sa akin, hindi ito normal. Mommy, may problema ba? Tanong ni Clara, hawak ang kamay ko. Bakit naman anak? Kasi parang malungkot ka. Tumingala siya sa akin at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Yung pag-aalalang hindi dapat nakikita sa mga mata ng isang batang 8 taong gulang. May masama bang nangyari? Wala anak, sagot ko, pinipilit ang ngiti. Nag-iisip lang ako ng mga gagawin sa trabaho. Okay lang ako, promise. Hindi siya nagsalita, ngunit hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko. At sa sandaling yon, alam kong may kutob siya.
Yung kutog na nararamdaman ng mga bata kapag may hindi sinasabi sa kanila ang mga matatanda. Pagkatapos ihatid si Clara, bumalik ako sa apartment at mabilis na nagbihis. Pumili ako ng simpleng damit, puting blusa at mahabang palda, hindi para magmukhang propesyonal, kundi para maging komportable sa simbahan. Tiningnan ko ang sarili sa salamin at napansin ang mga guhit ng pagod sa mukha. 27 pa lamang ako, ngunit minsan parang mas matanda na ako sa edad ko. Bago umalis, binuksan ko ang lumang baul sa ilalim ng kama. Doon ko itinatago ang mga mahahalagang bagay. Ang mga lumang larawan namin ni Rafael bago siya nagbago, ang birth certificate ni Clara, at ang kopya ng titulo ng lupa sa Tarlac. Ang titulo. Nang umalis si Rafael, dinala niya ang lahat ng mahahalagang dokumento, o yun ang inakala ko. Ngunit ilang buwan pagkatapos niyang umalis, habang nililinis ko ang bahay, natagpuan ko ang isang sobre na nakatago sa likod ng lumang aparador. Sa loob nito ay isang kopya ng titulo ng lupa at isang sulat mula kay Don Mariano. Elena, nakasulat sa sulat sa pamamagitan ng kamay na nanginginig na ng dahil sa edad. Kung nababasa mo ito, nangangahulugang may nangyari ng hindi maganda sa ating pamilya. Itago mo ang kopyang ito. Maaaring kailanganin mo ito balang araw. Huwag mong hayaang mawala sa iyo ang karapatan mong ipagtanggol ang iyong sarili. Hindi ko naunawaan ang sulat noon. Hindi ko ito naunawaan hanggang ngayon. Ngunit itinago ko ito, kasama ang titulo, sa ilalim ng aking kama. Isang lihim na hindi ko sinabi kaninuman. Hinawakan ko ang sobre, dama ang lumang papel sa aking mga daliri. Bakit kaya sinabi ni Don Mariano yon? Bakit niya iniwan sa akin ang titulo? May alam ba siyang darating? Isinara ko ang baul at isinuot ang aking sapatos. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa Quiapo. Ngunit alam kong hindi ako pupunta ng walang dala. Kinuha ko ang sobre at inilagay sa loob ng aking bag kasama ang cellphone at wallet. Lumabas ako ng apartment at sumakay ng jeepney papunta sa Quiapo. Habang dumadaan ang mga tanawin ng Maynila, ang mga gusali, ang mga simbahan, ang mga taong nagmamadali, hindi ko maiwasang isipin ang mga posibleng dahilan ng pagtawag ni Doña Soledad. May problema sa pamilya? Ang lupa? Ano kaya ang nangyari? Dumating ako sa Quiapo ng mas maaga sa takdang oras. Umupo ako sa isang bangko sa labas ng simbahan, pinagmamasdan ng mga tao, ang mga deboto, ang mga nagtitinda ng kandila, ang mga pulubi. Ang simbahan ng Quiapo ay laging puno ng buhay, puno ng mga kwento, puno ng mga dasal. Naisip ko si Clara. Sana ay maayos ang araw niya sa paaralan. Sana ay hindi siya mag-alala. Sana ay hindi ko madala ang aking mga problema sa kanya. Hindi niya kailangan yon. Hindi niya kailangang malaman na ang kanyang lola, ang babaeng hindi man nang dumalaw sa kanyang kaarawan sa loob ng 3 taon, ay biglang tumawag at hinihingi ang kanyang atensyon. Elena, narinig ko ang boses, at nang lumingon ako, nandun siya, si Doña Soledad, nakatayo sa harap ko, mas matanda kaysa sa huling pagkikita namin. Ang kanyang buhok ay mas pumuputi na, ang mga mata ay may mga kulubot na hindi ko nakita noon. Ngunit ang tindig ay nanatiling matatag, iyong tindig ng isang babaeng sanay magdala ng kapangyarihan. "Thank you sa pagpunta," sabi niya, at may kakaibang lambot sa boses. Hindi yun ang boses na nagsabi sa akin na hindi ako minahal ng anak niya. Umiling ako. Sinabi niya na importante ito. Umupo siya sa tabi ko, at sa ilang sandali, pareho kaming tahimik, pinagmamasdan ng mga tao sa paligid. Parang may inaayos siyang mga salita, parang may kinakalap na lakas. "Elena," sa wakas ay sabi niya, "alam kong hindi ako ang taong dapat humihingi ng pabor sa'yo. Alam kong marami akong nagawang pagkakamali. Marami akong nasabi na hindi ko dapat sinabi. Ngunit hindi ko alam kung kanino pa ako lalapit." Tiningnan ko siya, hinahanap sa kanyang mga mata ang katotohanan. "Ano ang nangyari?" Napabuntong hininga siya. "Si Ricardo, ang anak ko." Nanginginig ang boses niya. "Nabaon siya sa utang. Malaking utang. At ngayon, pinipilit siyang ibenta ang lupa. Ang lupaing minana natin kay Don Mariano." Nanigas ako. "Ang lupa sa Tarlac?" "Oo."
Tumango siya at nakita ko ang luha na nagsisimula ng mabuo sa kanyang mga mata. Ang lupaing kinatitirikan ng bahay niya ni Clara. Ang lupaing dapat ay mananatili sa pamilya. Huminto siya. Parang kinakalap ang lakas para sa susunod na sasabihin. Ngunit, para maibenta ito, kailangan namin ng pirma mo. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang suntok. Ang pirma ko. Ang pirma ng babaeng itinakwil nila, ng babaeng sinabihan na hindi siya minahal, ng babaeng iniwan nilang mag-isa sa Tarlac kasama ang anak niyang walang ama. Bakit kailangan ninyo ang pirma ko? Tanong ko, at naririnig ko ang panginginig sa sariling boses. Hindi ba't kayo ang may-ari ng lupa? Hindi ba't kayo ang may karapatan dito? Hindi. Umiling siya at sa unang pagkakataon sa lahat ng mga taon na nakilala ko siya, nakita ko siyang mahina. Hindi ako ang may-ari. Si Don Mariano. Huminto siya, parang may pinagpipilian. Iniwan niya ang lupa sa iyo, Elena. Sa iyo at kay Clara. Hindi ako makapagsalita. Ang mga salita ay hindi makalabas sa aking bibig. Parang may nakabara sa aking lalamunan. Iniwan ni Don Mariano ang lupa sa akin? Ang lalaking biyenan ko. Ang lalaking kabayetan lang ang ipinakita sa akin. Iniwan ang lupa sa akin? May testamento, patuloy niya, at ang boses ay halos pabulong na. Natagpuan namin ito ilang araw lang ang nakalipas, habang hinahanap namin ang mga dokumento para sa lupa. Hindi ko alam na meron siyang ginawang testamento. Hindi ko alam na... Napahinto siya. Pinupunasan ang mga luha. Hindi ko alam na may plano siyang ganon para sa'yo. Ang mundo ay tila umiikot sa akin. Ang testamento, ang lupa, ang lahat ng ito ay parang isang panaginip. Isang panaginip na hindi ko alam kung dapat bang paniwalaan. Bakit? Tanong ko. At hindi ko alam kung tinatanong ko ba siya o ang sarili ko. Bakit niya ginawa yon? Bakit ako? Tiningnan ako ni Doña Soledad at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang bagay na parang awa o parang pag-una. Alam mo, Elena, sabi niya, noong nabubuhay pa si Don Mariano, hindi niya ako pinansin kapag sinasabi kong hindi ka karapat-dapat sa pamilya. Hindi siya sumasang-ayon kapag sinasabi kong hindi ka dapat pakasalan ni Rafael. At noong umalis si Rafael, huminto siya, parang kinakalap ang lakas. Noong umalis si Rafael, sinabi niya sa akin, huwag mong saktan ang babaeng yon. May dahilan kung bakit siya nandito. May dahilan? Ulit ko, hindi maintindihan. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin noon, sabi niya umiling. Ngunit na yon nakikita ko na... Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang paghanga sa kanyang mga mata. May plano ang Diyos para sa iyo, Elena. At hindi ko alam kung ano ito, ngunit alam kong hindi ito nagtatapos dito. Umupo ako doon sa harap ng simbahan ng Quiapo. Hawak ang mga salitang yon sa aking puso. Ang lupa, ang testamento, ang lahat ng ito ay parang isang palaisipan na hindi ko pa kayang buuin. Ngunit isang bagay ang alam ko. Hindi ako maaring umupo na lang dito at maghintay. Hindi ko maaring hayaan na ang takot at pag-aalinlangan ang magdesisyon para sa akin. Para kay Clara. Para sa aming kinabukasan. Tumingin ako kay Doña Soledad at sa sandaling yon, gumawa ako ng desisyon. Kailangan ko makita ang testamento, sabi ko, at ang boses ko ay matatag. Mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Kailangan ko malaman ng totoo. Tumango siya at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang pahiwatig ng pag-asa. O marahil ay kaluwagan. Sige, sabi niya. Ipapakita ko sa iyo ang lahat, ngunit... Huminto siya, para may pag-aalinlangan. Elena, may isa pang bagay na kailangan mo malaman. Ano yon? Tumingin siya sa akin ng matagal, parang sinusukat ang aking kahandaan. Ngunit sa halip na sagutin, umiling siya at tumayo. Hindi gayon, sabi niya. Hindi dito. Kailangan mong umuwi muna, isipin ang lahat ng ito. At bukas, kung handa ka na, makikita mo ang testamento. Umalis siya, at naiwan akong nakaupo sa harap ng simbahan, hawak ang aking bag na may lamang sobre. Ang sobreng may titulo ng lupa,
ang sobrang iniwan sa akin ni Don Mariano. Tumingal ako sa langit at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nanalangin ako. Hindi para sa pera o sa lupa, hindi para sa paghihiganti o kataruman. Nanalangin ako para sa lakas, para sa karunungan, para sa gabay sa mga susunod na hakbang. At nang tumayo ako at maglakad pabalik sa jeepney, alam kong may isang bagay na nagbago sa akin. Ang babaeng itinakwil, ang babaeng iniwan, ang babaeng nagtago sa sariling takot, hindi na siya pareho. May laban siyang kailangang harapin, may katotohanang kailangang tuklasin. At sa unang pagkakataon sa 3 taon, handa na siyang lumaban. Ang simbahan sa Quiapo ay puno pa rin ng tao kahit na halos tanghali na. May mga deboto na nagdarasal sa harap ng altar, may mga turistang nagkukumpulan sa mga tindahan sa labas, at may mga nagtitinda ng kandila at bulaklak na paulit-ulit na inaalok ang kanilang paninda sa mga dumadaang tao. Nakaupo si Elena sa isang pew sa likod, malapit sa pintuan. Pinagmamasdan niya ang mga stained glass na bintana na sinasala ang sikat ng araw. Sariwa pa sa kanyang alaala ang nangyari noong 1 linggo. Ang tawag ni Doña Soledad, ang hindi inaasahang pagkikita, ang mga salitang binitawan ng kanyang biyenan na parang bomba sa kanyang dibdib. Nasa bag niya ngayon ang mga dokumentong hiniling niya. Malamig ang pakiramdam ng papel sa kanyang mga daliri kahit na nakasara ang bag. Hindi pa niya ito binubuksan. Hindi pa siya handang harapin ang laman nito ng mag-isa. Elena? Napatingin siya sa boses na iyon. Nakatayo sa harap niya si Doña Soledad, nakasuot ng itim na bestida at belo. Mas matanda na siya kumpara nung huli silang magkita. Mas marami ng kulubot sa kanyang mukha, mas malalim na ang mga linya sa paligid ng kanyang mga mata. Pero nanatili pa rin ang tindig niyang matikas, ang paraan ng pagtayo na parang may hawak siyang kapangyarihan kahit saan man siya pumunta. "Naupo ka na pala," sabi ni Doña Soledad, umupo sa tabi niya. "Akala ko hindi ka pa dumarating." "Maaga akong nakarating," sagot ni Elena. "May trabaho pa ako mamaya kaya naisip ko maglaan ng oras para dito." Hindi sumagot ang matandang babae. Sa halip, tiningnan niya ang altar sa harap, ang mga kandilang nagsisindi, ang mga taong lumuluhod sa pagdarasal. May mahabang katahimikan na lumipas sa pagitan nila. Hindi ito komportableng katahimikan, may bigat ito. May kasaysayan, may mga salitang hindi sinabi sa loob ng 3 taon. "Naipadala ko na sa iyo ang lahat ng dokumento," sabi ni Doña Soledad, hindi pa rin tumitingin kay Elena. Ang titulo ng lupa, ang mga papel ng negosyo, ang mga kasunduan. "Sana ay nabasa mo na ang mga ito?" "Hindi ko pa binubuksan," matapat na sagot ni Elena. "Gusto kong marinig muna sa'yo kung ano ang totoong nangyayari." Doon lamang nilingon siya ng kanyang biyenan. May kakaiba sa kanyang mga mata. Hindi ang gating pagmamataas, kundi isang bagay na malapit sa pagod. Pagod na pagod. Si Ricardo, panimula ni Doña Soledad, at ang boses niya ay nanginginig sa unang pagkakataon. "Ang anak kong si Ricardo, nabaon siya sa utang, Elena. Sobrang laki ng utang niya." "Magkano?" 3 milyon, bulong ng matandang babae. 3 milyon ang utang niya sa mga tao sa Maynila. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa ganong sitwasyon. Hindi ko alam kung kailan pa siya nagsimulang magsugal ng ganito kalala. Napasingap si Elena. 3 milyon. Para sa kanya, na kumikita lamang bilang bookkeeper sa isang maliit na kumpanya sa Quezon City, ang 3 milyon ay isang halagang hindi niya kayang abutin kahit pa magtrabaho siya ng 10 taon. "Sinubukan ko siyang pigilan," patuloy ni Doña Soledad, at nayon ay may basang sa kanyang mga mata. "Ginawa ko ang lahat. Ipinagbili ko ang aking mga alahas, ang aking mga lupa sa Laguna, ang lahat ng mayroon ako. Pero hindi pa rin sapat. Kulang na kulang pa rin." "At ang lupa sa Tarlac?" "Ang huling natitira," sabi ng matandang babae. "Ang lupang kinatitirikan ng bahay ninyo ni Rafael. Ang lupang ipinamana sa iyo ng aking asawa." Biglang nanigas si Elena. "Ipinamana sa akin?" "Oo," sagot ni Doña Soledad, at ang kanyang boses ay tila mas mabigat kaysa kanina.
Hindi ko alam kung gaano mo pa naalala ang testamento ng aking asawa. Hindi ko alam kung may nagsabi na ba sa'yo. Pero noong namatay si Don Mariano, iniwan niya sa iyo ang lupa. Iniwan niya ito sa iyo at kay Clara. Hindi makapagsalita si Elena. Ang mga salita ni Doña Soledad ay parang mga alon na sunod-sunod na humahampas sa kanyang isipan. Ang lupa. Ang lupa kung saan nakatayo ang bahay na pinagtaguan niya ng kanyang mga luha nung iniwan siya ni Rafael. Ang lupa kung saan lumaki si Clara, kung saan natutong maglakad ang kanyang anak, kung saan siya nagtanim ng mga halaman sa likod bahay upang may makain sila noong mga panahong wala silang pera. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Tanong ni Elena at ang kanyang boses ay paos. Bakit na yan mo lang ito sinasabi? Hindi ko alam kung paano sasabihin, sagot ni Doña Soledad, at nayon ay totoong umiiyak na siya. Hindi ko alam kung paano haharapin ang katotohanan ngayon na iniwan ng aking asawa ang lupa sa isang babaeng hindi ko matanggap bilang manugang, na mas pinili niya ang isang estrangera kaysa sa kanyang sariling anak. Hindi ako estranga, mahinang sagot ni Elena. Kinasal ako sa anak mo. Nagkaanak ako sa kanya. Hindi ako estranga sa pamilyang ito. Alam ko, sabi ni Doña Soledad, pinunasan ang kanyang mga luha. Alam ko na ngayon. Pero noon hindi ko ito nakikita. Noon nakikita ko lamang ang babaeng umagaw sa aking anak. Ang babaeng nagdala sa kanya palayo sa amin. Ang babaeng... Hindi ko siya inagaw, puto ni Elena, at ang kanyang boses ay matigas. Minahal ko siya. Minahal ko si Rafael. Hindi ko siya inagaw kaninuman. Siya ang pumili na umalis. Siya ang nag-iwan sa akin at kay Clara. Tumigil ang matandang babae. Tiningnan niya si Elena ng matagal at sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang isang bagay na hindi niya inaasahan sa mga mata ng kanyang biyen. Paggalang. Tama ka, sabi ni Doña Soledad. Tama ka. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Hindi mo kasalanan na iniwan ka ni Rafael. Hindi mo kasalanan na nagdesisyon siyang umalis para sa ibang babae. At hindi mo kasalanan na hindi ko ito nakita noon. Umiling si Elena, pinipigilan ang sariling luha. Bakit ngayon mo ito sinasabi? Bakit hindi mo ito sinabi nung kailangan ko itong marinig? Nung gabi na umalis si Rafael, nung iniwan niya ako at si Clara nang walang pera, walang trabaho, walang kahit anong tulong mula sa inyo, bakit hindi mo ito sinabi noon? Kasi hindi ko alam kung paano, pag-amin ni Doña Soledad. Hindi ko alam kung paano aminin na mali ang aking ginawa, na mali ang pagtrato ko sa'yo, na mali ang paniniwala ko na hindi ka karapat-dapat sa anak ko, na mali ang lahat ng ginawa ko sa'yo sa loob ng mga taong yon. Kumapit si Elena sa kanyang bag, sa mga dokumentong nasa loob. Ang bigat ng mga ito ay parang paalala ng mga responsibilidad na kailangan niyang harapin. Hindi ito ang oras para sa luha. Hindi ito ang oras para sa mga lumang sugat. Kailangan ko ng oras, sabi niya. Kailangan kong basahin ang mga dokumento. Kailangan kong pag-aralan ang mga ito. Kailangan kong malaman kung ano ang aking mga karapatan. Pero Elena, hindi ko sinasabi na hindi kita tutulungan. Mabilis na sabi ni Elena. Sinasabi ko lamang na hindi ako magpapasya ng padalos-dalos. Hindi ako magpapirma ng kahit anong papel nang hindi ko nauunawaan ang mga ito. Natuto na ako sa mga nakaraang pagkakamali. Tumango ang matandang babae at sa kanyang mga mata ay nakita ni Elena ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Pag-unawa. Sige, sabi ni Doña Soledad. Sige, gawin mo ang sa tingin mo ay tama. Ngunit sana, huminto siya. Nilunok ang kanyang laway. Sana ay wag mong kalimutan na may pamilya ka pa rin dito. Na may taong umaasa sa'yo. Si Clara, sabi ni Elena. Lagi kong iniisip si Clara. Hindi lamang si Clara, sabi ng matandang babae, at ang kanyang boses ay tila mas malambot kaysa kanina. Ang pamilyang ito, ang pamilyang Marquez, kahit na ano pa ang nangyari sa atin, kahit na gaano man tayo kalayo sa isa't isa, bahagi ka pa rin ng pamilyang ito. At bahagi ako. Huminto siya. Pinunasan ng kanyang mga mata. Bahagi ako ng pamilyang kailangang humingi ng tawad sa'yo. Hindi sumagot si Elena. Hindi niya alam kung anong sasabihin.
Ang mga salita ng kanyang biyenan ay parang mga piraso ng salamin na unti-unting nabubuo sa kanyang harapan. Mga piraso na dati ay basag, ngunit na yon ay nagsisimula na magtagpo. Tumayo siya, dala ang kanyang bag. Kailangan ko nang umalis, sabi niya. May trabaho pa ako mamaya, ngunit pag-aaralan ko ang mga dokumento at makikipag-ugnayan ako sa iyo kapag handa na ako magdesisyon. Tumango si Doña Soledad. At habang papalayo si Elena, narinig niya ang mahinang boses ng matandang babae. Salamat, Elena. Salamat sa pakikinig. Hindi siya lumingon. Hindi niya kayang lumingon. Ang mga luha ay nagsisimula ng tumulo sa kanyang mga mata at ayaw niya makita ito ng kanyang biyenan. Lumabas siya ng simbahan at ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanya. Mainit ito, maliwanag, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Elena na may liwanag na sumisikat sa kanyang landas. Hindi siya sigurado kung ano ang nasa mga dokumentong yon. Hindi siya sigurado kung ano ang mga kahihinatnan ng kanyang desisyon. Ngunit isang bagay ang alam niya. Hindi na siya magpapadala sa takot. Hindi na siya magpapadala sa mga lumang sugat. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hawak niya ang kanyang kapalaran sa kanyang sariling mga kamay. At handa na siyang lumaban. Bumaba siya sa jeepney at habang dumadaan ang mga ito sa mga lansangan ng Quiapo, binuksan niya ang kanyang bag. Kinapa niya ang mga dokumento, ang mga papel na malamig sa kanyang mga daliri. Hindi pa niya ito binubuksan, ngunit alam niyang sa mga papel na ito ay may mga sagot na matagal na niyang hinahanap. Ati Manalang, bulong niya sa sarili. Kailangan kong kausapin si Ati Manalang. Kumuha siya ng kanyang cellphone, nag-scroll sa kanyang mga contact at nakita ang pangalan ng abogado na kaibigan niya noong kolehiyo. Hindi pa sila nagkikita sa loob ng ilang taon, ngunit alam niyang siya ang taong makakatulong sa kanya sa mga oras na ito. Hello? Sumagot ang boses sa kabilang linya. Ati Manalang? Ito si Elena, Elena Marquez. Elena, kumusta ka na? Matagal na tayong hindi nagkikita. Kailangan ko ng tulong mo, sabi niya at ang kanyang boses ay matatag. Kailangan kong kausapin ka tungkol sa isang bagay na mahalaga, isang bagay na maaring magbago ng lahat. May katahimikan sa kabilang linya at pagkatapos ay narinig niya ang boses ng abogado. Sige, bukas, sa aking opisina, 10:00 ng umaga, kaya mo ba? Kaya ko, sagot ni Elena. Bukas, 10:00, nandyan ako. Ibinaba niya ang tawag at habang nakatingin sa mga lansangan ng Maynila na dumadaan sa kanyang harapan, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Pag-asa. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang mga laban na kailangan niyang harapin. Ngunit isang bagay ang alam niya. Hindi na siya nag-iisa. Hindi na siya ang babaeng itinakwil. Ang babaeng nagtago sa sariling takot. Siya si Elena Marquez, ina ni Clara. At handa na siyang harapin ang lahat. Umaga noon sa Tarlac, at ang simoy ng hangin ay malamig pa rin mula sa nakaraang gabi. Nakaupo si Elena sa maliit na hapagkainan nila ni Clara, nakatingin sa dilaw na sobre na nasa harapan niya. 2 araw na niyang hawak ito. 2 araw na niyang pinagmamasdan ang sarili niyang pangalan na nakasulat sa sulat kamay ni Don Mariano. Ngunit ngayon, sa wakas, nandito na si Ati Manalang. Are you ready? Tanong ng abogado habang inaayos ang kanyang salamin. Hindi agad sumagot si Elena. Tiningnan niya ang sobre, saka ang mukha ng abogado na ngayon pa lang niya nakikita ng personal. Matanda na si Ati Manalang, marahil nasa 60 taon na, ngunit matalino ang mga mata at kalmado ang boses. Kaibigan siya ng kanyang ama, ngunit hindi pa niya alam yon. Ready na ako, sabi ni Elena at hinawakan ang sobre. Pero bago natin buksan, gusto kong malaman, Ati, ano ba talaga ang laman nito? Bakit sa akin pa ito iniwan ng isang taong nang biyanan kong hindi naman ako pinansin? Tumikhim si Ati Manalang at inilapag ang kanyang bag sa tabi. Elena, ang totoo, hindi ko rin alam ang lahat ng laman nito. Si Don Mariano ang nagbigay sa akin nito 2 taon bago siya namatay. Sinabi niya sa akin, Manalang, kapag hindi na ako makapagsalita,
Ibigay mo ito kay Elena. Sa kanya lang, hindi kay Soledad, hindi kay Ricardo, kay Elena. At hindi mo binuksan? Nagtatakang tanong ni Elena. Hindi, utos niya. Sabi niya huwag mong buksan. Ibibigay mo lang sa kanya ng buo. Kaya hindi ko binuksan. At nang malaman kong nakipagkita ka na kay Doña Soledad, alam kong panahon na para ibigay ito sa'yo. Naramdaman ni Elena ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. May isang bagay sa paraan ng pagsasalita ng abogado. Parang may alam siya, parang may itinatago siyang mas malalim. Ngunit hindi siya nagtanong pa. Sa halip, dahan-dahan niyang binuksan ng sobre. Ang una niyang nakita ay isang testamento. Nakasulat sa lumang papel, may tatak ng notaryo, at may pirma ni Don Mariano. Nakita niya ang pangalan niya, Elena Marquez, at ang pangalan ni Clara. Nakasulat na ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay ay ipinagkakaloob sa kanya at sa kanyang anak. Ngunit ang ikinagulat niya ay ang huling pahina. Sa huling pahina, may nakasulat na maikling mensahe. Para kay Elena. Ang singsing na ito ay susi sa katotohanan. Dalhin ito sa bangko sa Makati. Doon mo makikita ang lahat ng dapat mong malaman. At sa ilalim may maliit na kahon na kahoy. Binuksan niya ito at nakita ang isang singsing. Pilak, may ukit na letrang M at isang maliit na bato na kulay asul. Hindi ito mamahalin, ngunit may bigat ito na hindi maipaliwanag. Para itong may kwento, may lihim na naghihintay na mabunyag. Nakita mo na ba itong singsing? Tanong ni Elena kay ati. Manalang, umiling ang abogado. Hindi ko alam na may singsing pala sa loob. Pero alam ko na may pinagtataguan si Don Mariano. Madalas siyang pumunta sa bangko sa Makati noong buhay pa siya. Sabi niya, manalang may itinatago ako para sa anak ko. Hindi ko pa masabi ngayon, pero kapag panahon na, malalaman niya. Napakunot ang ni Elena. Anak? Ang anak niya ay si Rafael at si Ricardo. Si Rafael... Wala na. Si Ricardo naman ay nasa Maynila. Bakit hindi sa kanila ito ibinigay? Hindi sumagot si ati. Manalang. Sa halip, tiningnan niya si Elena ng may kakaibang tingin. Parang may awa, parang may pagmamahal, parang may alam siyang hindi pa niya kayang sabihin. Elena, sabi ng abogado, may mga bagay na hindi pa natin alam. Ngunit isa ang sigurado ako, mahal ka ni Don Mariano. Mahal ka niya at mahal niya si Clara. Hindi ko alam kung bakit, pero alam kong may dahilan ang lahat ng ito. Naramdaman ni Elena ang pag-init ng kanyang mga mata. Pinalot niya ang singsing sa kanyang palad at pinagmasdan ito. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang koneksyon sa isang taong akala niya ay hindi siya pinapansin. Sa isang taong biyenan niya, ngunit ngayon parang may mas malalim na relasyon. May mga liham pa ba? Tanong niya at binalik ang testamento sa sobre. May isa pa, sabi ni Ate Manalang, at inilabas ang isang puting sobre mula sa kanyang bag. Ito ang huling liham ni Don Mariano. Sinabi niyang ito ang dapat mong basahin bago ka pumunta sa bangko. Kinuha ni Elena ang sobre at dahan-dahang binuksan. Ang sulat kamay ay pamilyar, hindi dahil nakita niya ito dati, kundi dahil may kakaibang init na dumadaloy sa bawat letra. Parang ang liham mismo ay may buhay. Mahal kong Elena, simula ng liham. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Ngunit huwag kang malungkot, sapagkat ang dahilan ng aking pag-alis ay hindi ang katapusan. Ito ang simula ng iyong katotohanan. Ikaw at si Clara ay protektado. Hindi ka nag-iisa. May mga bagay na hindi ko nasabi noong nabubuhay pa ako. Ngunit mahalaga na malaman mo ang mga ito. Pumunta ka sa bangko sa Makati. Dalhin mo ang singsing at ang testamento. Doon mo makikita ang lahat ng dapat mong malaman. Huwag kang matakot. Ikaw ay mas malakas kaysa sa iyong iniisip. At tandaan mo, laging may nagmamahal sa iyo. Hindi kita nakalimutan. Hindi kita kailanman nakalimutan. Nang matapos basahin, hindi na napigilan ni Elena ang kanyang luha. Tumulo ang mga ito sa papel at mabilis niyang pinunasan ang mga letra para hindi mabasa. Ngunit hindi niya mapigilan ang paghikbi. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon,
Naramdaman niyang may nagmamahal sa kanya. Hindi bilang asawa ni Rafael, hindi bilang nanay ni Clara, kundi bilang siya mismo, bilang Elena. "Mommy?" Narinig niya ang boses ni Clara mula sa pintuan. Nakatayo ang bata, hawak ang kanyang paboritong manika, nakatingin sa kanyang ina na umiiyak. Mabilis na pinunasan ni Elena ang kanyang luha at ngumiti. "Wala anak, okay lang ako, halika rito." Lumapit si Clara at niyakap ang kanyang ina. "Bakit ka umiiyak, Mommy? May masama bang nangyari?" "Hindi anak, may mabuting nangyari. May natagpuan tayong regalo mula kay Lolo Mariano." "Lolo Mariano?" Nagtatakang tanong ni Clara. "Akala ko ba galit siya sa atin?" Napahinto si Elena. Tiningnan niya ang kanyang anak, saka ang liham sa kanyang kamay. "Hindi anak, hindi pala siya galit. Mahal pala niya tayo. Mahal pala niya tayo ng sobra." Niyakap ni Clara ang kanyang ina ng mas mahigpit. At sa sandaling yon, naramdaman ni Elena ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-asa. Ang pag-asa na may katotohanan na naghihintay sa kanya. Ang pag-asa na hindi siya nag-iisa. Tiningnan niya si Ate Manalang na tahimik na pinagmamasdan ng eksena. "Kailan tayo pupunta sa bangko?" "Bukas, kung gusto mo," sagot ng abogado. "Alam ko may kakilala akong branch manager sa Makati. Sasamahan kita?" "Bukas," ulit ni Elena, at hinawakan ng singsing sa kanyang leeg. "Bukas pupunta tayo. Kailangan kong malaman ng katotohanan. Para sa akin, para kay Clara, at para kay Don Mariano." Tumingin siya sa labas ng bintana, sa malawak na lupa na nakapaligid sa kanilang bahay. Ang lupa na ngayon ay kanya na. Ang lupa na may lihim na naghihintay na mabunyag. At sa kanyang puso, alam niya, hindi ito ang katapusan. Ito ang simula. Umaga ng Lunes, at ang araw ng Maynila ay sumisikat na parang walang pakialam sa mga lihim na dinadala ni Elena. Nakaupo siya sa tabi ni Ate Manalang sa loob ng kotse, habang nakatingin sa mga gusaling dumaraan. Ang singsing ni Don Mariano ay nakasabit pa rin sa kanyang leeg, malamig laban sa kanyang balat, paalala ng gabing nagbago ng lahat. "Kinakabahan ka ba?" tanong ng abogado. Hindi inaalis ang mata sa kalsada. "Oo," sagot ni Elena, tapat. "Parang may sasabog sa dibdib ko." Napangiti ng bahagya si Ate Manalang. "Normal lang yan, pero tandaan mo, Elena, kahit ano pa ang nasa loob ng box na yan, hindi ka nababalik sa pagiging Elena na walang alam. At kung ano man yon, handa kang harapin." Hindi sumagot si Elena. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Clara na natutulog sa kanyang kandungan. Dinala niya ang bata dahil ayaw niyang iwan. Hindi pa siya handang mawalay sa kanyang anak, kahit sandali lang. Ang bawat paghinga ni Clara ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Pagdating sa bangko sa Makati, sinalubong sila ng branch manager na si Gino Ong Ramirez, isang matandang lalaki na may puting buhok at magalang na ngiti. "Ate Manalang, matagal na tayong hindi nagkikita," bati nito. "At ito na nga ba ang pinag-uusapan natin?" "Opo sir, ito si Elena Marquez, ang benepisyari ng testamento ni Don Mariano." Tumingin si Gino Ong Ramirez kay Elena, at sa isang saglit, may kumislap sa kanyang mga mata. Isang bagay na parang pagkilala o pag-aalinlangan. "Sundan ninyo ako," sabi nito, at dinala sila sa isang pribadong silid sa likod ng bangko. Ang silid ay malamig, puno ng mga metal na kahon na nakaayos sa dingding. Amoy lumang papel at alikabok. Umupo si Elena habang nilalaro ni Clara ang kwintas ng kanyang ina. Hindi alam ng bata na sa mga kahon na ito, nakalibing ang isang sikreto na magbabago ng kanilang buhay. Ang safe deposit box na ito ay nakaregister sa pangalan ni Don Mariano, paliwanag ni Gino Ong Ramirez, habang inilalagay ang susi sa isang kahon na may numero. Ayon sa kanyang tagubilin, tanging ang taong may hawak ng singsing na ito ang maaring magbukas nito. Inalis ni Elena ang singsing sa kanyang leeg at inihandog ito sa branch manager. Maingat itong sinuri ni Gino Ong Ramirez at tumango. "Tama! Ito nga ang singsing na sinadya ni Don Mariano na ipamana sa kanyang anak." "Anak?" Nauutang na ulit ni Elena,
Pero, hindi pa natin alam kung... Buksan mo na ang kahon, mahinang sabi ni Ate Manalag, at inilagay ang kamay sa balikat ni Elena. Narito tayo para sa katotohanan. Kinuha ni Elena ang susi at nanginginig ang kamay na ipinasok ito sa lock. Ang tunog ng pag-ikot ng susi ay tila kulog sa katahimikan ng silid. Pinuksan niya ang kahon at sa loob nito natagpuan niya ang isang makapal na folder, isang lumang sobre, at isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Pinuksan niya ang folder at sa loob nito natagpuan niya ang isang dokumento na nakasulat sa lumang sulat kamay. Ang titulo nito ay Sertipiko ng Kapanganakan at sa pangalan ng ina nakasulat ang Rosa Mendoza. Sa pangalan ng ama nakasulat ang Mariano Marquez at sa pangalan ng bata, Elena Marquez. Para tumigil ang mundo. Naramdaman ni Elena na parang may humila sa kanyang puso at ang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Ang mga letra sa papel ay tila sumasayaw sa kanyang paningin, ngunit hindi niya maikakaila ang nakasulat. Siya, ang babaeng itinakwil ng pamilya Marquez, ang biyuda ng anak ni Don Mariano, ay ang kanyang sariling anak. Hindi manugang. Anak. Elena? Naririnig niya ang boses ni Ate Manalang, ngunit parang malayo ito. Elena, okay ka lang ba? Hindi siya makasagot. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi siya umiiyak. Sa halip, tiningnan niya ang susunod na dokumento. Isang bank statement. Ang account ay nasa pangalan ni Elena Marquez na binuksan noong siya ay isang taong gulang pa lamang. Ang deposito ay nagmula sa isang account na pag-aari ni Don Mariano at ang halaga ay hindi biro. Milyon-milyon ang nakatago sa pangalan niya, lumalaki sa loob ng 27 taon. Bakit? Bulong ni Elena. Ang boses ay basag. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit niya ako itinago? Binuksan niya ang lumang sobre at sa loob nito, natagpuan niya ang isang sulat na nakasulat sa parehong sulat kamay ng testamento. Mahal kong Elena, kung binabasa mo ito, nangangahulugang natagpuan mo na ang katotohanan. Alam kong magagalit ka. Alam kong masasaktan ka. Ngunit nais kong malaman mo na hindi kita itinago dahil hindi kita mahal. Itinago kita dahil mahal na mahal kita. Ang iyong ina, si Rosa, ay isang babaeng minahal ko ng buong puso. Ngunit ang aming pag-ibig ay hindi tinanggap ng aking pamilya. Pinilit akong pakasalan si Soledad, at pinili kong protektahan kayo ng iyong ina sa pamamagitan ng paglaya sa inyo. Hindi ko alam na buntis si Rosa nung iniwan ko siya. Hindi ko alam na may anak ako hanggang sa malaman ko na lamang ilang taon na ang lumipas. Nang malaman ko, sinubukan kong hanapin ka. Ngunit ang iyong ina ay lumipat na, at hindi ko kayo nakita. Hanggang sa isang araw, nakita kita. Hindi bilang anak, kundi bilang manugang. Pinakasalan mo ang aking anak na si Rafael. At sa sandaling yon, alam kong ito ang pagkakataon kong protektahan ka, kahit na hindi mo alam. Hindi kita inilagay sa testamento dahil sa awa. Inilagay kita dahil ikaw ang aking dugo. Ikaw ang aking anak. At ang lupa at perang ito ay hindi biyaya. Karapatan mo ito. Patawarin mo ako sa mga taong hindi kita nakasama. Patawarin mo ako sa mga taong itinakwil ka ng pamilya, ang dapat sana ay sayo. Ngunit tandaan mo, Elena, hindi ka nag-iisa. Ang dugo ko ay dumadaloy sayo. At kahit patay na ako, lagi kitang mamahalin. Ang iyong ama, Mariano? Natapos basahin ni Elena ang sulat, at ang luha na kanina ay pinipigilan, ay biglang bumuhos. Hindi siya umiyak nang iwan siya ni Rafael. Hindi siya umiyak nang itakwil siya ni Doña Soledad. Ngunit na yon, sa harap ng katotohanan ito, ang lahat ng sakit na kanyang itinago ay lumabas. Umiiyak siya para sa ama na hindi niya nakilala. Umiiyak siya para sa ina na iniwan siya. Umiiyak siya para sa batang babae na lumaki na walang alam sa kanyang pinagmulan. Mommy? Narinig niya ang boses ni Clara at naramdaman ang maliit na kamay na humawak sa kanya. Bakit ka umiiyak? May masama ba? Hinawakan ni Elena ang mukha ng kanyang anak at pinunasan ang luha nito. Hindi anak, wala. Masaya lang ako. Hindi mo maintindihan pero masaya ako. Bakit ka masaya kung umiiyak ka?
Nagtatakang tanong ng bata. Ngumiti si Elena at sa unang pagkakataon, ang ngiti ay totoo. Dahil minsan anak, kapag matagal mong hinihintay ang isang bagay at dumating na ito sa wakas, ang saya ay sobra-sobra kaya nagiging luha. Tiningnan ni Ate Manalang ang eksena at may paggalang na tumahimik. Nang huminahon si Elena, sinabi nito, "May isa pa tayong dapat tingnan, ang maliit na kahon." Kinuha ni Elena ang kahon na gawa sa kahoy at binuksan ito. Sa loob, natagpuan niya ang isang lumang litrato, isang babae na may mahabang buhok, nakangiti, hawak ang isang sanggol. Sa likod ng litrato nakasulat, Rosa at Elena, 1996. "Ang aking ina!" bulong ni Elena at hinawakan ang litrato na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Si Rosa. "May alam ka ba kung saan siya ngayon?" tanong ni Ate Manalang. Umiling si Elena, ngunit sa kanyang puso may pag-asa na sumisikat. "Hindi, pero nakatira siya sa Baguio," sinabi ni Don Mariano sa liham. Siguro may paraan para mahanap siya." Inipon ni Elena ang mga dokumento at dahan-dahang inilagay ang mga ito sa kanyang bag. Ang bigat ng katotohanan ay nararamdaman niya sa bawat hakbang, ngunit hindi ito pabigat. Sa halip, ito ay parang isang baluti. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, alam niya kung sino siya. Hindi siya si Elena na itinakwil. Siya si Elena Marquez, anak ni Don Mariano. May-ari ng lupa, may-ari ng isang account na nagkakahalaga ng milyon-milyon. At higit sa lahat, siya ang ina ni Clara. At gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang anak. Paglabas nila ng bangko, tumigil si Elena at tiningnan ang langit. Ang araw ay mataas na, at ang init nito ay parang yakap. Hinawakan niya ang singsing sa kanyang leeg at numiti. "Ano ang gagawin natin ngayon, Mommy?" tanong ni Clara. Hawak ang kamay ng kanyang ina. Tumingin si Elena sa kanyang anak at sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot sa hinaharap. "Uuwi tayo, anak, at may kailangan tayong harapin. Hindi na tayo magtatago. Hindi na tayo tatahimik." Dinala niya si Clara sa kotse at habang umaandar sila palayo sa bangko, alam niya na ang paglalakbay na ito ay hindi pa tapos. Ang katotohanan ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Ngunit ito rin ay magdadala ng mga pagsubok. Alam niyang darating si Ricardo. Alam niyang darating si Doña Soledad. Ngunit sa pagkakataong ito, handa siya. Hindi na siya ang Elena na tahimik na nagtitiis. Siya na ang babaeng may pangalan, may dugo, may karapatan. At walang sinuman ang makakaagaw nito sa kanya. Ang umaga ay tila mabigat na kumot na nakabalot sa balikat ni Elena. Nakaupo siya sa lumang upuan sa sulok ng kanilang sala. Hawak ang isang tasa ng kape na matagal nang lumamig. Sa labas, sumisikat na ang araw sa Tarlac. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay may kulog na hindi niya maalis-alis. 2 araw na ang nakalipas mula nang iwan niya ang bangko na may dalang mga dokumento, testamento at isang pangalang hindi niya akalain na sa kanya pala. 2 araw na rin simula nang huling magring ang telepono ni Ate, manalang na may kasamang hindi magandang balita. "Elena, kailangan mong maghanda," sabi ng abogado sa kanya. "Naghain na si Ricardo ng kaso laban sa iyo. Peke umano ang testamento. Sinasabi niyang ikaw ang nagpalsipika ng pirma ng ama niya." Ang mga salitang yon ay umalingaw pa rin sa kanyang isipan. Peke, palsipikado. Mga salitang mabigat at nag-aakusa. Mga salitang kayang sirain ang isang taong walang kalaban-laban. Narinig niya ang yabag ng maliliit na paa sa hagdan. Si Clara, gising na, nakasuot ng kulay dilaw na bestida, buhok na magulo, mga matang inaantok pa. "Mami, bakit po maaga kayong gising?" tanong ng bata, lumapit at inilapat ang ulo sa kandungan ni Elena. Hinawi ni Elena ang buhok ng anak, marahan, parang pinapakalma ang sarili. "May iniisip lang si Mami, anak, pero okay lang. Kakain na tayo ng almusal, ha?" Hindi sumagot si Clara, ngunit ang yakap nito kay Elena ay mas humigpit. Parang alam ng bata na may mali,
na may mabigat na dinadala ang kanyang ina. At sa mga pagkakataong yon, nararamdaman ni Elena na kahit gaano siya katatag, ang anak niya ang totoong sandigan niya. Kumain sila ng lugaw na may itlog, nag-almusal ng tahimik, ang tunog lamang ng kutsara sa mangkok ang naririnig. Naisip ni Elena na hindi na niya kayang itago ang lahat kay Clara. Hindi na siya ang inang nagkukunyaring. Maayos ang lahat habang gumuguho ang mundo sa likod ng mga saradong pinto. Clara, may sasabihin si Mommy sa'yo. Simula niya ibinaba ang kutsara. Tiningnan siya ng bata ng buong atensyon. Ano po? May mga taong galit kay Mommy. Galit sila dahil may lupa tayo na gusto nilang kunin. Pero hindi mo kailangang matakot ha? May mga taong tumutulong sa atin. At ipaglalaban ni Mommy ang sa atin. Bahagyang nangunot ang noni Clara, ngunit hindi umiyak. Yung tito ko po ba? Si Tito Ricardo? Nagulat si Elena sa pagiging direkta ng anak. Bakit mo nasabi yon? Kasi po, minsan naririnig ko kayo ni Lola Soledad. Galit po si Tito Ricardo lagi. Parang ayaw niya tayo. Papalunok si Elena. Masyadong matalino ang anak niya. Masyadong mabilis maintindihan ang mga bagay na dapat sana'y hindi pa niya alam. Oo anak, si Tito Ricardo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi niya tayo kayang saktan. May batas tayo at may katotohanan tayo. Numiti si Clara. Isang ngiting hindi buo, ngunit sapat na para bigyan ng lakas si Elena. Naniniwala po ako sa iyo, Mommy. Sa sangdaling yon, naramdaman ni Elena ang pagtibay ng kanyang loob. Hindi siya pwedeng matakot. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa anak na nakatingin sa kanya ng may tiwala. Bandang 9:00, dumating si Ate Manalang sa kanilang bahay. Bit-bit ang isang makapal na folder at isang laptop. Payat, mahaba ang buhok na may bahid ng puti at may mga mata na tila laging naghahanap ng hustisya. Higit sa 10 taon na siya kaibigan ni Elena, mula pa noong panahong guro pa lamang siya at voluntaring abogado sa kanilang paaralan. Elena, maraming kailangan nating pag-usapan. Bati niya, umupo sa harap niya sa mesa. Inilabas ni Elena ang mga dokumentong kinuha niya sa bangko. Ang testamento, ang mga liham, ang mga papel na nagpatunay sa kanyang pagkatao. Inilatag niya ang mga ito sa mesa na parang mga sandata sa isang digmaan. Sabihin mo sa akin ang totoo, sabi ni Ate Manalang. Ano ang sinasabi ng testamento? Binuksan ni Elena ang lumang dokumento, ang mga titik na sulat kamay ni Don Mariano. Sinasabi nito na ang lupa sa Tarlac ay ipinagkakatiwala sa akin at may singsing na dapat kong makuha. Ang singsing na sinasabing pag-aari ng kanyang tunay na anak. At ikaw ang anak na yon, pagkumpirma ng abogado. Tumango si Elena. Ang mga mata ay nanatili sa papel. Oo, ako si Elena Marquez, anak ni Don Mariano at ni Rosa. Hindi ako anak ni Rafael. Hindi ako manugang, anak ako. Naramdaman niya ang bigat ng mga salitang yon. Anak ako. Sa loob ng 27 taon, siya ay si Elena na walang ama. Si Elena na itinakwil ng pamilya ng asawa. Si Elena na laging nagtitiis, ngunit gayon, may pangalan siya, may dugo siya. Ang problema, sabi ni Ate Manalang, isinara ang folder, ay ang alegasyon ni Ricardo. Sinasabi niyang inimbento mo ang testamento na ikaw ang nagpasipika ng pirma ng kanyang ama. Kailangan nating patunayan na totoo ito. Paano natin patunayan? Kailangan natin ng mga saksi. At kailangan nating ihanda ang counter-affidavit. Ibig sabihin, sasagutin natin ang mga paratang niya gamit ang mga ebidensyang hawak natin. Ang testamento mismo, ang mga dokumento mula sa bangko, at kung maaari, ang mga taong nakakaalam ng totoo. Tumingin si Elena sa mga papel. May mga liham dito. Mga liham ni Don Mariano sa aking ina. Sinasabi niya roon na may anak siya, na mahal niya ang anak na yon, na nais niyang kilalanin ito. Magandang ebidensya yan. Ngunit kailangan nating tiyakin na hindi ito madudurog ng mga abogado ni Ricardo. Alam mo namang magaling siya.
At may pera. Hindi sumagot si Elena. Alam niya ang katotohanan sa mga salitang yon. Si Ricardo ay may pera, may kapangyarihan, at may galit. Siya sa kabilang banda ay may katotohanan. Ngunit sa korte, minsan ang katotohanan ay hindi sapat. May kailangan ka pang gawin, sabi ni Ate Manalang inilabas ang isang papel. Kailangan mong pumirma dito. Ito ang counter affidavit. Ipinapahayag mo rito na ikaw ang tunay na anak ni Don Mariano, na ang testamento ay totoo, at na ang mga alegasyon ni Ricardo ay walang katotohanan. Kinuha ni Elena ang panulat, ngunit bago siya pumirma, tumigil siya. Ati, paano kung hindi manalo? Paano kung mawala sa atin ang lahat? Tumingin sa kanya ang abogado ng may sinseridad. Elena, sa lahat ng taong nakilala ko, ikaw ang pinakamatatag. Hindi ka sumuko kahit nung iniwan ka ni Rafael. Hindi ka sumuko kahit nung itinakwil ka ng pamilya niya. Huwag kang susuko ngayon. Tumingin si Elena sa papel, sa counter affidavit, sa mga salitang nakasulat na magtatakda ng kanyang kapalaran. At naalala niya ang mukha ni Clara kaninang umaga. Ang mga matang may tiwala, ang mga kamay na humawak sa kanya. Pumirma siya. Bandang tanghali, umalis si Ate Manalang upang i-file ang counter affidavit sa korte. Naiwan si Elena sa bahay, nakaupo sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang mga palay sa bukid na umaalang-alon sa hangin. Ang lupa. Ang lupang ito. Ang lupang kanyang pinaghirapan. Ang lupang kanyang minana. Ang lupang ipinaglalaban niya. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kapayapaan. Narinig niya ang malakas na katok sa pinto. Pinuksan niya ito at natagpuan ang kanyang biyenan, si Doña Soledad, nakatayo sa harap niya. Ngunit hindi nag-iisa ang matanda. Kasama niya si Ricardo. Elena, bati ni Doña Soledad, ang boses ay malamig at matigas. Kailangan nating mag-usap. Pinigilan ni Elena ang kanyang sarili na manginginig. Doña Soledad, Ricardo, Anong kailangan ninyo? alam mo namang hindi ka dapat nandito, sabi ni Ricardo. Ang mga mata ay nagsisilid ng galit. Ang lupang ito ay pag-aari ng pamilya Marquez, hindi sa isang babaeng walang pinagmulan. Alam kong may pinagmulan ako, sagot ni Elena. Ang boses ay matatag sa kabila ng kaba. Anak ako ni Don Mariano, at may testamento. Peke yan, sigaw ni Ricardo, humakbang papalapit. Ginawa mo lang yan para agawin ang lupa. Hindi ka anak ng ama ko. Hindi ka kailanman naging Marquez. Ricardo, huwag kang magsalita ng ganyan, pigil ni Doña Soledad, ngunit ang boses nito ay hindi rin mapalagay. Elena, alam kong mahirap ang sitwasyon, ngunit hindi mo maaaring basta-bastang kunin ang lupa na pinaghirapan ng pamilya ko. Pinaghirapan ko rin ang lupang ito, sagot ni Elena. Ang mga mata ay nanatili kay Doña Soledad. 3 taon akong nagtrabaho sa bigasan. 3 taon akong nag-alaga ng negosyo nang wala si Rafael. Hindi ako basta-basta. Hindi ako walang pinagmulan. Ang sabi ko, hindi ka Marquez, sigaw ni Ricardo. Ang mga kamao ay nakakuyom. Ngunit hindi umatras si Elena. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Ricardo at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang kapangyarihan ng kanyang katotohanan. Hindi ako Marquez sa pangalan. Ngunit Marquez ako sa dugo. At hindi mo mababago yan. Pumirma na ako ng counter affidavit. Handa akong humarap sa korte. Handa akong patunayan na totoo ang lahat. Nanatiling nakatayo si Ricardo. Ang mukha ay pula sa galit. Ngunit hindi siya nakapagsalita. Tumingin siya kay Doña Soledad na tila nag-aalangan. At pagkatapos ay tumalikod at lumabas ng bahay, sinara ang pinto ng malakas. Naiwan si Elena sa loob. Nanginginig, ngunit hindi dahil sa takot. Sa halip, dahil sa lakas na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, hindi siya umatras. Sa unang pagkakataon, siya ang humarap. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ito ay simula pa lamang. Kinagabihan, tinawagan siya ni Ate Manalang. Elena, na-file ko na ang counter affidavit, ngunit may nalaman akong masama. Nalalamig ang pakiramdam ni Elena. Ano yun? Si Ricardo, kumuha siya ng mga peking saksi.
Mga taong handang magsinungaling laban sa'yo. Sinasabi nilang nakita ka nilang nagpapalsipikan ng testamento. Nakilala ka nilang nagtatrabaho sa bangko nung gabing yon. Hindi makapaniwalang nakinig si Elena. Peking saksi? Paano niya nagawa yon? May pera siya, Elena, at sa kasama ang palad may mga taong handang magsinungaling para sa pera. Ngunit huwag kang mag-alala. May hawak tayong mga ebidensya. Ang testamento, ang mga liham, ang mga dokumento, hindi basta-basta madudurog yan. Paano kung hindi sapat yon? Tanong ni Elena, ang boses ay nanginginig. Paano kung paniwalaan nila ang mga peking saksi? Hindi natin alam hanggat hindi tayo humaharap sa korte. Ngunit Elena, kailangan mong manatiling matatag. Huwag mong hayaang takutin ka nila. Ang katotohanan ay nasa atin, at sa huli, ang katotohanan ang mananaig. Pagkatapos ng tawag, naupo si Elena sa madilim na sala. Ang mga salita ni Ate Manalang ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Peking saksi, peking ebidensya. Ang mundo ay tila lumiliit sa paligid niya. Ngunit pagkatapos, ay naalala niya ang testamento. Ang mga salita ni Don Mariano. Ang mga liham sa kanyang ina. Ang katotohanan na sa kabila ng lahat, siya ay anak niya. At ang katotohanan yon ay hindi mababago ng sinuman. Kinaumagahan, dumating si Liza, ang kanyang dating kasamahan sa paaralan, na may dalang pagkain. Si Liza ay isa sa ilang mga tao na nanatili sa tabi ni Elena kahit nung itinakwil siya ng pamilya Marquez. Narinig ko ang balita, sabi ni Liza. Niyakap si Elena. Huwag kang mag-alala, nandito ako. At marami pang iba na naniniwala sa'yo. Paano mo nalaman? Ang sabi ni Ate Manalang, sinabi niyang kailangan mo ng suporta kaya nandito ako. Papangiti si Elena. Ang mga mata ay nababasa. Salamat, Liza. Walang anuman. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Ngunit tandaan mo, hindi ka nag-iisa. May mga taong handang tumulong sa'yo, may mga taong naniniwala sa'yo. Sa mga sandaling yon, naramdaman ni Elena ang init ng pagkakaibigan. Isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na laban. At naisip niya na kahit gaano karaming peking saksi ang gawin ni Ricardo, hindi niya kayang sirain ang mga taong naniniwala sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang abiso mula sa korte. Nakatakda ang pagdinig sa Lunes. Ang araw na haharapin niya si Ricardo at ang kanyang mga abogado. Ang araw na ipapakita niya ang lahat ng ebidensya. Umupo si Elena sa kanyang kama, hawak ang abiso. Ang mga letra ay tila nagsasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Lunes, 2 araw na lang. Mommy? Tawag ni Clara mula sa pintuan. Okay lang po ba kayo? Tumingin si Elena sa anak. Mumiti, kahit na mabigat ang loob. Oo anak, okay lang ako. Kailangan lang nating maging matatag. Lumapit si Clara at umupo sa tabi niya. Mommy? Alam niyo po ba na kahit anong mangyari, mahal ko kayo? Napapikit si Elena. Ang mga salita ng anak ay parang gamot sa sugat. Alam ko anak, mahal din kita, higit sa lahat. Niyakap siya ni Clara at sa sandaling yon, naramdaman ni Elena ang lakas na kailangan niya. Hindi siya nag-iisa. May anak siyang nagmamahal sa kanya. May kaibigan siyang handang tumulong. May abogado siyang naniniwala sa kanyang kaso. At higit sa lahat, may katotohanan siya. Tiningnan niya muli ang abiso. Lunes, ang araw ng pagsubok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natatakot. Handa na siya. Handa siyang harapin si Ricardo. Handa siyang harapin ang mga peking saksi. Handa siyang ipakita sa mundo na siya ay anak ni Don Mariano. Na siya ay may karapatan. Na siya ay hindi na ang tahimik na Elena na nagtitiis. Siya na ang babaeng may pangalan, may dugo, may karapatan, at walang sinuman ang makakaagaw nito sa kanya. Lunes. Ang araw na hinintay ni Elena, ang araw na pinaghandaan niya ng buong tapang. Ngunit hindi sa courtroom naganap ang paghaharap na inaasahan niya. Isang tawag mula kay Ate Manalang ang nagpabago ng lahat. Elena,
Nagkasundo silang makipagkita sa atin. Ngayon na, sa isang restaurant sa bayan. Gusto nilang ayusin na ito ng walang korte, sabi ng abogado sa kabilang linya. Sandaling nagpahinga si Elena. Ang mga mata niya ay nakaawang sa bintana ng kanilang maliit na bahay, kung saan sumisikat ang araw ng Lunes. Alam niyang hindi ito magiging madali, ngunit alam niyang hindi na siya ang babaeng madaling yumuko. Sige, attorney, pupunta ako. Pagdating niya sa restaurant, nakaupo na sina Doña Soledad at Ricardo sa isang mesa sa sulok. Ang mukha ni Ricardo ay tila bakal, malamig at matigas. Ang biyenan niya naman ay hindi makatingin sa kanya. Ang mga mata ay nakatitig sa baso ng tubig na parang may hinahanap na sagot dito. Sa tabi ni Ricardo ay isang lalaking pamilyar ang mukha, ang abogado ng pamilya Marquez. Umupo si Elena sa tapat nila. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa, dahan-dahan, na parang may bigat itong dala na hindi lamang papel. Alam kong ayaw ninyo akong makita. Panimula ni Elena, ang boses ay kalmado. Alam kong sa tingin ninyo ay wala akong karapatan sa anumang bagay na pag-aari ng pamilya Marquez. Ngumisi si Ricardo. At least may punto ka doon. Pero bago tayo magpatuloy, patuloy ni Elena, hindi pinansin ang pang-iinsulto. Kailangan kong ipakita sa inyo ang isang bagay. Binuksan niya ang folder. Lumabas ang mga dokumento. Ang testamento ni Don Mariano, ang mga lumang sulat, at ang kopya ng birth certificate. Inilatag niya ang mga ito sa mesa, isa-isa, na parang naglalatag ng mga baraha sa isang laro ng buhi. Si Don Mariano ang ama ko, sabi ni Elena, ang boses ay matatag. Hindi ako anak ng pagkakataon. Hindi ako isang stranger na sumulpot lamang. Ang aking ina si Rosa ay may relasyon kay Don Mariano bago siya ikasal kay Doña Soledad. Hindi ko alam ang tungkol dito, hanggang sa mabasa ko ang testamento. Ang singsing, ang lupa, ang lahat ng ito ay ibinigay niya sa akin dahil anak ako. Bumagsak ang katahimikan. Ang mga mata ni Ricardo ay kumislap. Hindi sa gulat, kundi sa galit. Peke yan? Paano mo napatunayan na sa'yo yan? Ang tatay ko ay hindi mag-iiwan ng kahit ano sa isang babaeng hindi niya asawa. Nandito ang mga dokumento, sagot ni Elena. Itinuro ang mga papel. Ang testamento ay notarized. Ang birth certificate ko ay may pangalan ni Don Mariano bilang ama. At ang mga sulat na ito, sulat kamay niya, ay nagpapatunay na alam niya ang tungkol sa akin. Hindi niya ako nakilala ng personal, pero hindi niya ako nakalimutan. Umiling si Ricardo. Hindi sapat yan. Maaring gawa-gawa lang yan. May abogado ka na marunong gumawa ng peking dokumento. Ricardo? Biglang sabi ni Doña Soledad. Ang boses ay mahina, ngunit nanginginig. Tama na. Lahat ay napatingin sa matandang babae. Sa unang pagkakataon, tumingala si Doña Soledad at direktang tiningnan si Elena. Ang mga mata niya ay basa. Hindi sa galit, kundi sa isang bagay na mas malalim. Isang sakit na matagal ng kinikimkim. Alam ko, bulong ni Doña Soledad. Alam kong anak siya ni Mariano. Nagulat si Ricardo. Nanay? Ano bang sinasabi mo? 3 taon bago kayo ikinasal ni Rafael, nalaman ko ang tungkol kay Rosa. Pag-amin ni Doña Soledad, ang boses ay unti-unting lumalakas. Hindi ko siya pinatawad. Hindi ko pinatawad si Mariano. Pero hindi ko rin siya pinalayas. Pinili kong manahimik, para sa pamilya, para sa mga anak ko. Pero alam kong may anak siya sa labas. Bumagsak ang katahimikan sa mesa. Ang abogado ng pamilya ay tila nagyelo, hindi alam kung ano ang sasabihin. Si Ricardo naman ay tila nawala ng balanse, ang kanyang galit ay napalitan ng pagkabigla. Kaya naman, patuloy ni Doña Soledad. Ang boses ay nanginginig, ngunit matatag. Kung yan ang hiling ni Mariano, kung yan ang kanyang testamento, hindi ko ito hahadlangan, hindi na. Pero nanay, sigaw ni Ricardo. Ang lupa, ang negosyo, hindi pwedeng ibigay na lang natin sa kanya. Hindi ko sinasabing ibigay natin ang lahat, mahinahong sagot ni Elena. Ang sabi ko, gusto kong magkaroon ng patas na hatiyan. Ang lupa,
Kung saan nakatayo ang bahay na tinitirhan namin ni Clara ay sa akin at kay Clara. Yan ang hiling ng testamento. Ang negosyo ng bigasan, ang pinaghirapan ng pamilya, ay mananatili sa inyo, hindi ko ito kukunin. Napabuntong hininga si Ricardo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyong. Ngunit may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. At paano ko malalaman na hindi mo babaguhin ang isip mo, na hindi mo sasakupin ang lahat? Dahil hindi yan ang layunin ko, sagot ni Elena. Ang boses ay tahimik, ngunit puno ng damdamin. Hindi ako lumalaban para sa pera o lupa. Lumalaban ako para sa anak ko, para sa aming kinabukasan. Gusto kong magkaroon si Clara ng tahanan na hindi namin kailangang ipaglaban sa takot. Gusto kong makilala ang aking ama, kahit huli na ang lahat. At gusto kong mabigyan ng hustisya ang pangalan ni Don Mariano. Tumagal ang ilang segundo ng katahimikan. Ang tunog ng mga kubyero, at bulungan ng ibang mga customer sa restaurant ay tila malayo, hindi gaanong mahalaga. Sa mesa, nagaganap ang isang laban na mas malalim kaysa sa anumang kaso sa korte. Sa wakas, tumingin si Ricardo kay Doña Soledad. Ang matandang babae ay tumango, ang mga mata ay nakapikit na parang pinakawala ng isang bagay na matagal nang dinadala. Fine, bulong ni Ricardo. Ang boses ay paos. Kung iyan ang kalooban ng tatay ko, hindi ko ito hahadlangan. Pero kung may makita akong irregularidad sa mga dokumentong yan, ipaglalaban ko ito. Wala kang makikitang irregularidad, mahinahong sagot ni Ate Manalang, na siyang unang nagsalita mula pa noong simula. Ang lahat ng dokumento ay pumasa na sa pagsusuri. Ang testamento ay legal at may bisa. Umiling si Ricardo at tumayo. Sige, kung ganon, ayos na. Hatiin na natin ang lahat. Basta, huwag mong kalimutan ang iyong pangako, Elena. Ang negosyo ay sa pamilya. Ang lupa ay sa iyo. Hindi ko ito makakalimutan, sagot ni Elena. Ang boses ay puno ng katiyakan. At salamat, Ricardo. Hindi ko ito makakalimutan. Hindi sumagot si Ricardo. Tumingin lamang siya kay Doña Soledad na dahan-dahang tumayo. Ang matandang babae ay lumapit kay Elena. Ang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Elena, sabi ni Doña Soledad, ang boses ay malambot. Hindi kita nagawang mahalin. Hindi kita nakilala. Pero ngayon nakikita kita. At nakikita ko ang anak ni Mariano sa iyo. Naramdaman ni Elena ang pagtayo ng mga balahibo sa kanyang braso. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang mga salita ay tila nananatili sa kanyang lalamunan. Patawarin mo ako, patuloy ni Doña Soledad. Ang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak. Sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo at sa iyong ina. Hindi ko alam kung paano magmahal ng hindi ko anak. Pero alam kong hindi yan dahilan para itakwil ka. Doña Soledad, bulong ni Elena, ang boses ay nanginginig. Hindi mo kailangang tawagin akong ganyan. Sabi ng matandang babae, pinupunasan ang kanyang mga luha. Maari mo akong tawaging Soledad, o kung gusto mo, Lola. Para kay Clara, maari mo akong tawaging Lola. Hindi napigilan ni Elena ang mga luha. Tumulo ang mga ito sa kanyang mga pisingi, mainit at mabigat. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nakaramdam siya ng isang bagay na hindi niya akalaing mararamdaman pa niya. Ang pagtanggap. Salamat. Bulong ni Elena. Hinawakan ang kamay ni Doña Soledad. Salamat. Tumango si Doña Soledad at dahan-dahang pinisil ang kamay ni Elena. Pagkatapos, tumalikod siya at sumunod kay Ricardo na naghihintay na sa pinto. Nang makaalis ang mga ito, napabuntong hininga si Elena. Ang bigat na daladala niya sa loob ng maraming taon ay tila unti-unting lumalabas sa kanyang mga balikat. Tumingin siya kay Ate Manalang na naumiti sa kanya. Congratulations, Elena, sabi ng abogado. Tapos na ang laban. Hindi pa, mahinang sagot ni Elena. Pinupunasan ang kanyang mga luha. May isa pa akong kailangang harapin. Kumuha siya ng cellphone mula sa kanyang bag at tinawagan ng isang numero. Matapos ang ilang ring, may sumagot. Hello? Home care facility po ito sa Baguio? Paano ko kayo matutulungan? Magandang araw po, sabi ni Elena. Ang boses ay unti-unting nagiging matatag.
Ako po si Elena Marquez. Hinahanap ko po ang aking ina. Ang pangalan niya po ay Rosa. Rosa Marquez. Ang biyahe mula Tarlac papuntang Baguio ay tahimik. Nasa likuran ni Clara ang ulo nito, natutulog habang nakasandal sa bintana ng bus. Hindi makatulog si Elena. Pinagmasdan niya ang mga puno ng pino na sulod-sulod na dumaraan, ang malamig na hangin na unti-unting pumapasok sa bintana. May kaba sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. 3 araw na ang nakalipas mula nang tawagan niya ang home care facility. 2 araw na ang nakalipas mula nang kumpirmahin nilang naroon nga ang kanyang ina. Si Rosa Marquez, buhay. "Mami, malamig na," sabi ni Clara, kalahating gising. Inayos ni Elena ang kumot sa mga balikat ng anak. "Malapit na tayo, anak. Konting tulog pa." "Makikita ko na ba si Lola?" pahina ni Clara. "Oo," sagot ni Elena, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang may kahulugan ng salitang yon. Lola. Isang salitang akala niya ay hindi na niya maririnig na sasabihin ng kanyang anak. Pagbaba nila sa terminal, sinalubong sila ng malamig na simoy ng Baguio. Nag-check-in muna sila sa isang maliit na inn malapit sa Burnham Park. Kumain sila ng mainit na goto sa isang karinderya at habang pinapakain si Clara, hindi mapakali ang mga kamay ni Elena. "Ano bang itsura ni Lola Rosa, Mami?" tanong ni Clara habang humihigop ng sabaw. Hindi alam ni Elena kung paano sasagutin. Hindi rin niya alam ang itsura ng kanyang ina. Ang tanging alaala niya ay isang malabong anino, isang boses na kumakanta ng mga awiting pampatulog. Mga pira-pirasong alaala na hindi niya alam kung totoo o guni-guni lamang. "Malalaman natin bukas, anak," sabi niya sa halip. Ngunit hindi siya nakatulog ng gabing yon. Nakahiga siya sa kama, pinagmamasdan ng kisame ng maliit na silid. Naisip niya ang lahat ng nangyari sa nakalipas na mga linggo. Ang mga dokumento, ang testamento, ang pag-amin ni Doña Soledad. At ngayon, ang paghahanap sa babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. 8:00 ng umaga nang tumawag sila ng taxi papunta sa home care facility. Isang maputing gusali sa may katamtamang village na papaligiran ng mga puno. Sa reception, kinausap niya ang isang mabait na nurse na nagngangalang Ate Liza. "Si Rosa Marquez po," sabi ni Elena. "Hinahanap ko po siya." Tiningnan siya ni Ate Liza nang may pagtataka. "Kayo po ba ang anak niya?" "Opo. Mandali lang po." Bumaling si Ate Liza sa isang matandang babae na nakaupo sa garden sa labas, nakatalikod sa kanila. Nakaupo ito sa isang bench, nakatingin sa mga bulaklak. "Rosa!" tawag ni Ate Liza. "May bisita ka." Dahan-dahang lumingon ang matandang babae. Ang kanyang buhok ay pinaikli at pumuputi na. Ang mga mata ay malalim at tila may dalang mahabang kasaysayan. Nang makita niya si Elena, bahagyang kumunot ang kanyang noo. May kung anong kislap sa kanyang mga mata, isang pagkilala na hindi pa lubos. "Maria?" mahinang sabi ng matandang babae. Naramdaman ni Elena ang pagtibok ng kanyang puso. "Hindi po ako si Maria. Ako po si Elena. Anak ninyo po?" Ang katahimikan na sumunod ay mabigat. Pinagmasdan ni Rosa si Elena ng matagal pinag-aaralan ng kanyang mukha. Pagkatapos, dahan-dahang bumagsak ang kanyang mga balikat. "Elena?" ulit niya, parang tinitikman ang pangalan. "Elena, pinangalanan kita kay Lola Elena." "Opo," sabi ni Elena, lumuluhang. "Sinabi po sa akin ng aking ama, ng aking biyenan na siyang nagpangalan sa akin." "Mariano!" bulong ni Rosa, at sa unang pagkakataon, numiti siya. "Si Mariano, mabait siyang tao. Mabait at mapagmahal." Umupo si Elena sa tabi ng kanyang ina. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Ang mga tanong na naipon sa loob ng 27 taon ay biglang tila napakaliit, napakababaw kumpara sa katotohanang narito siya. Hawak ang kamay ng kanyang ina. "Paano po ako napunta kay Don Mariano?" Tanong niya, ang boses ay basag. Napabuntong hininga si Rosa. Tumingin siya sa malayo, parang bumabalik sa isang panahong matagal nang lumipas. "Nagtatrabaho ako sa hacienda ng pamilya Marquez nung bata pa ako. 16 anyos ako.
Maganda ako, maganda ako nung mga panahong yon. Mahina siyang tumawa. Isang tawa na may pait. Si Mariano ay anak ng may-ari. Matalino, mabait. Hindi siya katulad ng ibang mayayaman na bastos sa mga trabahador. Madalas siyang dumaan sa palengke, bibili ng tinapay, at hahatian ako. Tumigil siya, parang may pinag-iisipan kung magpapatuloy. Nagkita kami ng lihim, ilang buwan. Bata ako, walang alam sa mundo. Akala ko mahal niya ako. At sa totoo lang, sa paraang kaya niya, mahal niya naman ako. Pero hindi sapat yon para sa pamilya niya. Nang malaman ng kanyang ama na nagdadalang tao ako, pinabayaan nila ako. Pinalayas nila ako sa hacienda. Hindi ko na nakita si Mariano. Hanggang sa isang araw nang pumunta siya sa amin. Nalaman niyang nanganak ako. Sinabi niyang aalagaan niya tayo. Pero hindi na natuloy. Bakit po? Tanong ni Elena. Ang boses ay halos pabulong. May nangyari sa kanyang pamilya. Pinakasal siya kay Soledad at ako ay nagkasakit. Hindi ko kayang alagaan ng isang sanggol. Hindi ko kayang makitang lumaki ka sa hirap. Kaya nang sabihin ni Mariano na kukunin ka niya, na bibigyan ka niya ng magandang buhay, pumayag ako. Ibinigay kita sa kanya. Hindi dahil hindi kita mahal, kundi dahil mahal na mahal kita. Ayoko kang lumaki sa mundong hindi ka kayang protektahan. Tumulo ang mga luha sa pisngi ni Rosa. Pinagmasdan niya si Elena, ang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Sorry anak. Sorry kung hindi kita naging ina. Sorry kung kailangan mong lumaki na iniisip na wala kang pamilya. Hindi napigilan ni Elena ang pag-iyak. Lumuhod siya sa harap ng kanyang ina. Hinawakan ang mga kamay nito. Hindi ko po kayo sinisisi. Sabi niya, ang boses ay puno ng damdamin. Hindi ko po kayo sinisisi. Salamat po. Salamat po sa pagmamahal ninyo sa akin. Salamat po sa pagbibigay ninyo sa akin ng pagkakataong magkaroon ng magandang buhay. Niyakap ni Rosa ang kanyang anak ng mahigpit. Ramdam ni Elena ang init ng yakap ng kanyang ina sa unang pagkakataon. Ang isang yakap na hinintay niya sa buong buhay niya. Nay, tawag ni Elena, at ang salitang yon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang gaan. Nay, gusto ko pong ipakilala sa inyo ang apo ninyo. Lumingon siya kay Clara na nakatayo sa may pinto, nanonood ng tahimik. Lumapit si Clara, may pag-aalinlangan. Clara, ito si Lola Rosa. Tumingin si Rosa sa bata, ang mga mata ay kumikinang. Clara, ulit niya. Katulad ng pangalan ng aking ina. Maganda. Napakaganda. Hi, Lola! Mahinang sabi ni Clara. Inilahad ni Rosa ang kanyang mga kamay at lumapit si Clara. Hindi nagtagal. Nayakap niya ang kanyang lola at sa sandaling yon, naramdaman ni Elena na may isang bagay na kompleto na sa kanyang puso. Isang piraso ng kanyang pagkatao na laging kulang ay natagpuan na. Umupo sila sa garden ng facility, nagkwentuhan. Ikinuwento ni Rosa ang kanyang buhay sa Baguio pagkatapos niyang ibigay si Elena. Ang mga tao ng pagtatrabaho bilang labandera, bilang katulton sa mga bahay. Ang pagkakasakit niya ilang taon na ang nakalilipas, at ang paglipat sa home care facility nang wala na siyang matakbuhan. Hindi ako nag-asawa muli, sabi ni Rosa. Hindi ko nakalimutan si Mariano. Hindi ko nakalimutan ang anak ko. Alam po ba ninyo na namatay na si Don Mariano? Tanong ni Elena. Tumaanggo si Rosa. Nalaman ko. Ilang taon na ang nakalilipas. Nalungkot ako. Ngunit alam kong nasa mabuting lugar siya. Sana ay nagkaroon siya ng kapayapaan. May sinabi po siya tungkol sa inyo sa testamento niya, sabi ni Elena. Iniwan niya sa akin ang lupa at isang singsing. Ang singsing na ibinigay niya sa inyo noong mga panahong nagkikita pa kayo. Tumingin si Rosa sa singsing na isinuot ni Elena. Ang mga mata nito ay napuno ng luha. Dahan-dahang hinawakan niya ang kamay ng anak, pinagmasdan ang singsing. Ganyan talaga si Mariano, sabi niya, nakangiti sa gitna ng mga luha.
Hindi siya marunong mag-iwan ng mga bagay na hindi natapos. Mabuti siyang tao. Hindi siya perpekto, pero mabuti siya. Dinalaw nila si Rosa sa loob ng 2 araw. Sa bawat oras na lumilipas, mas lumalalim ang pagkakabuklod nila. Ikinuwento ni Elena ang kanyang buhay, ang pagkakasal kay Rafael, ang pagkakaroon ni Clara, ang pag-alis ni Rafael, ang mga taon ng pagtitiis sa pamilya Marquez. Nakinig si Rosa ng mabuti, walang hataw sa mga mata. Nang matapos si Elena, hinawakan niya ang kanyang kamay. Anak, hindi madali ang naging buhay mo. Ngunit tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo kung gaano ka kalakas. Hindi ka nagpadala sa mga pagsubok. Nakipaglaban ka at nanalo ka. Hindi ko po alam kung panalo ang tawag dito, mahinang sabi ni Elena. Panalo, matatag na sabi ni Rosa. Hindi dahil sa lupa o sa pera, kundi dahil natagpuan mo ang iyong sarili. Natagpuan mo ang iyong pagkatao. At higit sa lahat, natagpuan mo ang iyong pamilya. Bago sila umalis pabalik sa Tarlac, may ginawang desisyon si Elena. Kinausap niya ang nurse ng facility. Ate Liza, gusto ko pong iuwi ang aking ina sa Tarlac. Gusto ko pong makasama siya. Sa bahay namin. Nag-aalangan si Ate Liza. Kailangan po niya ng pangangalaga, ma'am. May kondisyon po siya sa puso. Alam ko po, may ipon naman po ako. At may malapit pong ospital sa bayan. Aalagaan ko po siya. Aalagaan namin siya. Tiningnan ni Ate Liza si Rosa na nakaupo sa tabi ni Clara, nagkukwentuhan. Ang matandang babae ay nakangiti, mas masigla kaysa sa mga nagdaang buwan. Kung yan po ang gusto ninyo, sabi ni Ate Liza, sige po, ipaprepare ko na po ang mga dokumento. Nang gabing yon, habang natutulog si Clara sa isang tabi, kinausap ni Elena ang kanyang ina. Nay, may itatayo po akong learning center sa bahay namin sa Tarlac. Ang bahay na naiwan sa akin ni Don Mariano. Gagawin ko pong lugar para sa mga bata, para matuto sila, para magkaroon sila ng pagkakataon. Tumingin sa kanya si Rosa, ang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Katulad ka ng ama mo, sabi niya. Si Mariano, mahilig din siyang tumulong sa mga bata. Nung bata pa siya, lagi niyang sinasabi na gusto niya magtayo ng paaralan para sa mga anak ng mga trabahador. Hindi natuloy ang pangarap niya. Ngunit ikaw ang magpapatuloy nito. Gusto ko pong makasama ninyo ako, Nay, sabi ni Elena. Ang boses ay puno ng pag-asa. Gusto ko pong makilala ninyo ang inyong apo. Gusto ko pong magkaroon kayo ng tahanan. Tumulo ang mga luha sa pisngi ni Rosa. Anak, hindi ko alam kung karapat-dapat ako sa ganitong pagkakataon. Karapat-dapat po kayo, Nay. Karapat-dapat po tayong lahat. Niyakap ni Elena ang kanyang ina, at sa yakap na yon, naramdaman niya ang paghilom ng mga sugat na matagal nang nakabaon. Ang sakit ng pag-iwan, ang sakit ng pag-abandona, ang sakit ng hindi pagkilala. Lahat ng yon, unti-unting nawawala sa init ng isang yakap. Pagbalik nila sa Tarlac, nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Inayos ni Elena ang isang silid para kay Rosa, malapit sa kusina para madaling maabot. Bumili siya ng bagong kama, mga unan, at mga bulaklak para sa bintana. Gusto ko pong makita ninyo ang mga bulaklak sa umaga, Nay, sabi niya habang inaayos ang mga kurtina. Ngumiti si Rosa, nakaupo sa bagong kama. Maganda, napakaganda. Lumapit si Clara, may dalang drawing. Lola, ito po para sa inyo. Bahay po namin, at kayo po, at si Mami, at ako. Tiningnan ni Rosa ang drawing, ang mga simpleng hugis na kumakatawan sa kanyang pamilya. Napakaganda, Apo. Itatago ko ito habang buhay. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting naging natural ang pamumuhay ng magkasama. Tuwing umaga, nagluluto si Elena ng almusal at tinutulungan siya ni Clara. Si Rosa naman, nakaupo sa mesa, nagkukwento ng mga lumang alaala ng mga awiting pampatulog na kinakanta niya noon. Alam mo ba, anak? Sabi ni Rosa isang umaga. Nung buntis ako sa'yo, kinakanta kita ng lullaby na ito. Ang sabi ng lyrics, huwag kang matakot, anak, nandito ako.
Hindi kita nakanta ng personal nung sanggol ka pa. Ngunit kinakanta kita sa puso ko araw-araw. Hindi napigilan ni Elena ang pag-iyak. Umupo siya sa tabi ng kanyang ina at hinawakan ang mga kamay nito. Nay, pwedeng kantahin ninyo ako ngayon? Numiti si Rosa at sa unang pagkakataon, kumanta siya. Ang boses ay lumana, ngunit may lambing na hindi maipaliwanag. At habang nakikinig si Elena, naramdaman niya ang isang bagay na matagal niyang hinanap. Ang pakiramdam ng pagiging bata. Ang pakiramdam ng pagiging minamahal ng walang kondisyon. Ilang linggo pagkatapos nito, nakatanggap si Elena ng tawag mula kay Ate Manalang. Elena, handa na ang mga dokumento para sa learning center. Kailangan mo lang pumirma dito sa opisina. Pupunta ako bukas, sabi ni Elena. Nang gabing yon, habang kumakain sila ng hapunan, ibinahagi niya ang balita. Sa susunod na buwan, magsisimula na tayong mag-renovate ng bahay. Gagawin nating learning center. Magkakaroon tayo ng mga libro, mga gamit sa pag-aaral, at mga guro para sa mga batang hindi kayang mag-aral sa pribadong paaralan. Mami, pwede ba akong tumulong? Tanong ni Clara. Oo naman, anak. Ikaw ang magiging pinakabatang guro doon. Tumawa si Clara at natawa rin si Rosa. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Elena na ang bahay na minsang naging simbolo ng kanyang pag-aalipin ay magiging simbolo na ngayon ng pag-asa. Ang bahay na naging tanikala ay magiging kanlungan na. Isang hapon, nakaupo sila sa veranda, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Hawak ni Elena ang kamay ng kanyang ina habang natutulog si Clara sa kandungan nito. Nay, sabi ni Elena, masaya po ba kayo? Tumingin si Rosa sa kanya, ang mga mata ay puno ng kapayapaan. Masaya anak, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, masaya ako. Hindi dahil sa pera o sa mga bagay, kundi dahil nandito ako, kasama ang aking anak at ang aking apo. Ito ang lahat ng hiniling ko sa Diyos. Ganon din po ako, sabi ni Elena. Akala ko noon, ang kaligayahan ay ang magkaroon ng pera, ng lupa, ng mga bagay. Ngunit ngayon, alam ko na. Ang tunay na kaligayahan ay ang may makasama kang tunay na nagmamahal sa'yo. Tiningnan ni Rosa ang kanyang anak, ang babaeng lumaki nang wala siya, ang babaeng nakipaglaban sa lahat ng pagsubok, ang babaeng natagpuan ang kanyang pagkatao. Elena, sabi niya, ang boses ay puno ng pagmamalaki. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Hindi man kita nakasama noong lumalaki ka, ngunit alam kong naging mabuting tao ka. At yon ang lahat ng hilingin ng isang ina. Niyakap ni Elena ang kanyang ina at sa yakap na yon, natagpuan niya ang kapayapaan na hinahanap niya sa buong buhay niya. Ang kapayapaang nagmumula sa pagtanggap, ang kapayapaang nagmumula sa pagmamahal, ang kapayapaang nagmumula sa pagkakaroon ng pamilya. Sa di kalayuan, nagsisimula na magsara ang araw. Ngunit para kay Elena, ito ay simula pa lamang. Isang simula ng isang bagong buhay, isang bagong layunin, at isang bagong pag-asa. At sa ganitong paraan nagtapos ang kwento ni Elena. Hindi sa luha ng kahapon, kundi sa ngiti ng bukas. Mula sa isang babaeng itinakwil, naging siya ang nagbuklod ng mga pusong matagal nang nasira. Ang lupang minsang pinag-awayan, nayo'y naging daan upang magkaisa ang pamilya. Ang bahay na dating puno ng alaala ng pagtanggi ay magiging tahanan na ng mga batang naghahanap ng pag-asa. Hindi perpekto ang final na kabanata ng buhay ni Elena. May mga pilat pa ring nananatili, ang alaala ng pag-iwan ni Rafael, ang mga taong nawala sa kanyang pagkabata, ang mga gabing mag-isa siyang umiyak habang pinapalaki si Clara. Ngunit natutunan niyang ang mga pilat na yon ay hindi kahinaan. Ito ang patunay na siya ay nakaligtas, na siya ay lumaban, na siya ay pinili ang bumangon. Sa tabi niya ngayon ang kanyang inang si Rosa, ang anak na si Clara, at ang isang pamayanan na handang tumanggap sa kanya. Ang learning center na itinayo sa dating tahanan ng mga Marquez ay hindi lamang gusali. Ito ay simbolo ng ikalawang pagkakataon. Para sa mga batang tulad ni Clara, para sa mga kabataang nangangarap, at para sa mga babaeng tulad ni Elena na minsang nawala ng boses,
Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa lupa o testamento o kayamanan. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng sariling halaga. Ito ay tungkol sa pag-aaral na magpatawad, hindi lamang sa iba, kundi sa sarili. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ni Elena ay hindi nasusukat sa lupang kanyang minana, kundi sa kanyang kakayahang magmahal muli. Ang kanyang pangalan ay hindi na lamang isang apelyido ng dating asawa. Ito ay kanyang sariling pagkakakalanlan. Si Elena Marquez, ina, anak, guro, at higit sa lahat, isang babaeng buo. Kung naging inspirasyon sa inyo ang kwento ni Elena, kung may natutunan kayong aral tungkol sa pagbangon at pagpapatawad, paki-share naman sa comments kung ano ang inyong natutunan. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang kwento ng pag-asa at tagumpay. Hanggang sa muli mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagsama sa paglalakbay ni Elena. Paalam at naway mahanap niyo rin ang inyong sariling kapayapaan.